Hi everyone! Hello mga sis Kasari! Good morning, good afternoon, good evening to all of you. And it's me na naman, Ate Gina's Vlog, Meat Shop plus Sari Store in one. So guys, ngayon ay update lang tayo and kami ay maagang nag-close ngayon kasi magbisita iglesia kami ni Mr. at ng aking mga anak. So time check tayo ay 8:35 na ng gabi at ako ay magpapasundo na lang ni Mr. no, dumiretso na lang kami sa ngayon sa aming parish no, malapit lang dito. Dapat sana mag-close kami dahil napapagod talaga ako guys kahapon sa aming karning baboy na ang daming na-slice na dinidibone na ni Mr. And then, nung nag-close na kami kagabi, ang dami naming ina-arrange sa aming freezer. Kasi pag ang karning baboy guys talaga ay hindi pwedeng kasalansan yan siya sa freezer natin. Kailangan i-arrange ng maayos para hindi siya mamumutla kinabukasan. Kasi pag maputla na ang ating display ay pangit na siyang tingnan. Hindi na siya attractive sa mata ng ating mga customers. So, kailangan talaga guys ang maayos na pag-arrange sa freezer, sa mga frozen natin. Lalong-lalo na sa dressed chicken and sa karning baboy. Kasi ang laki ng aking karning baboy kahapon. And then ngayon guys, kahit ako lang ang nag-open, yung aking kompetensya ay close. Hindi pa rin siya gaanong malakas. Pero okay pa rin siya, no? Sumobra naman tayo sa ating target sales. Ngayon nga lang ay nakadalawang kumprada kami ni Mr. ng dressed chicken kasi yung kaninang binili ko ay kulang, no? Kulang talaga at ako'y kumpiyansa kasi bukas ay close kami, so worth 3,000 pesos lang ang binili kong mga dressed chicken, whole chicken kanina. And then, mga 4 PM pa lang ay nauubos na. So, mabuti na lang at yung aking isang suki na malapit lang din dito sa aking meat shop ay meron silang stocks na dumating ngayong hapon lang. So, inutusan ko si Mr. na bumili ng 2 bag. So, worth 4,000 pesos plus. So, yun. At malakas ang ating chicken. Ang karning baboy ay hindi gaanong malakas kasi alam nyo naman na bukas ay Biyernes Santo. Okay. At update tayo guys, no, dito sa aking sari-sari store. Yung aking kinugay ay wala gyud halin. Wala halin day, no? Ang atong kinugay. So, meron kasi akong guys, yung sugar din siya. Ang tawag namin dito ay kinugay. Para sa biko yan siya. At sa bagay, kaunti lang yun. Mga 3 kilo lang at hindi pa namin na-repack. So, it's okay. Wala talagang naibenta natin sa sa kinugay. Mabuti na lang 3 kilo lang ang binili ko. So, ngayon, dito ay nag-ayos-ayos kami. And kanina, ang pinamili namin ay meron akong rice dito. So, dito guys, ang ating kuhako, 4 na sako pa yan siya. Kasi kagabi ay may bumili sa akin ng isang sako. So, ang presyo ko ay 1,310. Ang ating puhunan ay 1,255. So, 1,310 ang benta ko. Magkano lang ang sa akin. So, guys, meron lang akong 55 pesos ang ginansya ko sa isang 25 kilos. So, pero si Mr. alam nyo guys, gusto talaga niyang magbigasan kami dito. Kaso nga lang, ang laki ng ating kapital and then kaunti lang ang ginansya natin. Hindi katulad sa karning baboy, sa dressed chicken, sa 1 kilo, sa 20% ay umaabot ako ng 29 pesos, 30, sa karning baboy, 40 pesos. Ang laki talaga ng kikitain natin sa meat shop. Kaya nga, nawala ang gana ko na mag-wholesale ng mga bigas. Dati kasi punong-puno dito sa aking likuran ng bigas and then nakastock lang, nakatambay lang dito ang ating kapital dahil matagal siyang mauubos dahil mabuti lang sana kung ako lang ang may tindahan dito, pero marami kami dito nagtitinda ng bigas and then yung aking katabing boteka ay meron din siyang bigas at nag-wholesale siya ay kapitalista and then ako ay retailer lang. So hindi na ako nagpatuloy sa pag-wholesale at sa meat shop na ako nag-focus, no? Biruin nyo, ang 1 kilong bigas, ang ating kapital lang dyan, ang ating kikitain lang dyan ay napakalaki na ang 6 pesos per kilo. And then,
Ang ating kapital ay nasa 50, ngayon nasa ano ang kapital natin, nasa 53, 52 ganyan. And then benta ko dito ay 60. Binabaan ko ng kaunti. And then sa dressed chicken, ang ating puhunan sa 1 kilo, let's say 150, ang benta ko ay 185, 190. So, kahit sa ano lang guys ha, bigyan ko kayo ng example. Kahit sa hotdog, ang Virginia hotdog na 250 grams, ang aking puhunan ay 55 pesos lang. Ang benta ko ay 70. So, magkano ang ginansya ko dyan? So, sa Virginia, meron akong 15 pesos per pack. Kasi, sa panel kasi ay 55 lang. Pero pag sa palengke ay 58 ang puhunan natin dyan. So, malaki talaga ang diferensya, no? Kung sa meat shop at saka sa mga retail price natin sa groceries. Kaya nga, back up lang itong ating groceries. So, meron tayong 4 na sako and then meron din akong 2 sako sa bahay. Retail lang namin yan siya guys. At ito ang ating grocery. Kahit pa paano ay may mga naibenta rin tayo ngayong araw na ito. Mga mayonnaise, mga sandwich spread, and ang daming naghahanap sa akin ng gardenia. So, nandun yung ating gardenia. Hindi makikita si gardenia. So, ito ang aking gardenia. Nag-expire na ito kahapon pa. And then, wala nang, yung ating ahente ay parang wala nang trabaho. So, sa Sabado, ito ay papalitan niya ng panibagong stocks. And pag ito ay hindi available, i-less lang sa ating panibagong order. Pero pag available yan siya, ay i-replace lang, no? I-replace lang niya. Okay guys, at yun lang ang ating update dito sa aking sari-sari store and meat shop. At ako ay magpapasundo na kay Mr. At close na talaga kami. Kami ay lahat ay na namin na iligpit na. And thank you so much guys for watching my vlog, and see you on my next vlog. Bye bye. Happy weekend everybody. Happy weekend and happy Easter in advance mga sis ko, sorry. Ngayong March 31. Okay, bye bye. Okay guys, good day to all. At kami ni Mr. ay galing ng palengke. Nag-pick up na lang kami guys kasi wala nang delivery ngayong araw ng Thursday. At ito yung ating napamili. Kaunti lang guys kasi bukas ay close ako dahil Biyernes Santo na. And ngayon ay Huwebes Santo. Pero alam nyo guys, marami tayong stocks. So kailangan i-dispose muna natin yung ating napakaraming karning baboy kahapon. So ito ang aming mga napamili sa palengke. Ito lang guys, at meron din akong pangbiniknit dito. Bumili ako sa palengke, and etong aking whole chicken ay worth 3,000 pesos lang. And then meron tayong 10 kilos na chicken wings. Ito ang ating wings, and worth 1,000 pesos lang itong aking drumstick guys, kasi close tayo tomorrow. And then ang bangus, 50 pieces sana ito dahil nauubos na yung 100 pieces, pero 30 pieces lang ang nabili ko kasi yun lang ang available. Napakalakas ng mga isda ngayon sa palengke. And then meron tayong sandubag, and itong 5 case na cobra kasi hindi dineliver yung aking order sa Asia Brewery. Siguro wala nang delivery sila. Okay, at meron tayong rice dito. Merong rice. Sige na day. Meron tayong 3 sakong Kuhako rice. And good news at medyo bumababa na ang presyo ng Kuhako. Ito ay 1,240 na lang ang isang sako na 25 kilos. Okay? Okay guys, ito yung ating mga dressed chicken. Kaunti na lang ang natitira kasi dressed chicken ang mabenta ngayon. And then yung ating karning baboy ay matumal talaga, no? Kasi bukas ay Biyernes Santo na, at sa ating mga hotdog na rin kasi walang klase. So medyo matumal ang karning baboy and yung ating mga hotdog. Dressed chicken lang ang malakas ngayon. Ngayong araw ng Thursday. Yan guys, oh, marami po tayo pata dyan and ribs.
And then, pati na yung aking boneless bangos, akala ko malakas ngayon pero hindi gaanong malakas ang ating boneless bangos. And ang ating chicken feet, meron pa tayong chicken feet dyan. At etong aking bra, kahit papaano ay may naibenta tayo ngayong araw ng Thursday na 3 piraso guys. And then, yung ating mga ice cream. Malakas ang aking queso real. At dito sa ating sari-sari store,